Ay, sayang! Ito ang pinakaswak na description sa pagkatalo ng Gilas versus Brazil. Napakaganda kasi ng simula ng Gilas at lumamang pa tayo ng 12 points at akala natin ay atin na itong laban. Pero mukhang merong mali. Well, ito ang nagpapatalo ng Gilas mga kapatrol. Nasaan si Kai Sotto? Bakit hindi pinalaro ang ating idol? Well, I understand. Nauunahin ang kalusugan ni Kai. Pero sayang lang dahil ito na sana ang pinaka-importanting laro sa career ni Kai pero hindi nagamit. Ayon tuloy, napipiesta sa ilalim ang mga big men ng Brazil pati ang kanilang point guards. Wala kasing rim protection ang Gilas sa pagkawala ni Kai and we are reduced to a normal team at hindi natin na-maximize ang ating height. Bigla tayong lumiit at malaking bagay ang pagkawala ni Kai dahil aside from lumiit tayo, wala nang kapalitan ang ating big man with only Chapit Aguilar ang matangkad but he is no spring chicken anymore. At nasaan ang pasahan ng team? Well, I have nothing against Chris Newsome dahil he is a great defender at isa pang magaling na scorer pero mukhang he doesn't know how to run the triangle offense. Napakatagal ng bola sa kanya at madalas pang off-target ang mga entry pass. Ganon rin si Dwight Ramos. Hindi pwedeng pang point guard pero magaling naman sa scoring just like Sergio Perez. In this game, ay na-miss ng Gilas ang playmaking ni Scottie Thompson na kung saan kailangan ang kanyang mga assist to set up Justin Brownlee at iba pa niyang mga kakampi. Bakit tayo natalo? Dahil nagkanya-kanya na ang lahat. Kahit ilang beses nang sinabi ni Coach Tim Cone na pass the ball, ay ganun pa rin isang pasa at atake na kaagad at napakabagal ng pasahan. I wonder kung bakit hindi nagsona ang Gilas in this game na siya namang napaka-effective against Georgia. Well, maganda naman ang depensa pero nakuha na kasi ng Brazil ang kumpiyansa at doon na nagka-leche-leche ang laro ng Gilas. At mukhang dinadaga ang mga players ng Gilas, mukhang hindi nakayanan ang pressure at sila ang ginulat sa physicality at speed and power ng Brazil. Pero at the brighter side, ay lumaban ang Gilas until the end kahit walang Kai Sotto sa lineup ang main man ng Gilas according to Coach Tim Cone. Ganito talaga ang mangyari kapag wala ang iyong best big man at ang mga kalaban ay naglalakihan at nagtatangkaran. And we only have Junmar Fajardo and reserve players na sina Chapit Aguilar at Carl Tamayo. But kudos to Junmar Fajardo dahil he stands his ground at naka-double-double pa. Ganun rin si Chapit Aguilar who played very aggressive sa opensa at sa depensa. Pero ang pinakamalaking kulang ng Gilas ay ang production ni Justin Brownlee. Grabe ang double at triple teaming defense ng Brazil kay Justin Brownlee every time nakatanggap siya ng bola. When all is said and done, natalo ang Gilas Pilipinas sa better team. Pero hindi man nag-qualify ang Gilas sa Olympics, ay looking forward, ay napaka-bright ang future ng Gilas Pilipinas under Coach Tim Cone. Don't forget na 3 days lang ang practice ng Gilas at bumiyahe na sila kagad, yet nakakuha tayo ng panalo versus a very strong Latvia team at muntik pang matalo versus Georgia. At higit sa lahat ay nakarating tayo sa semifinals, kaya nothing to be ashamed of and everything is to be proud of. Lumaban ang Gilas na parang hindi isang Asian team and from now on, siguradong we gain the respect of the whole world. Still, Gilas, ginulat ang mundo. Kai is out sa laban ng Gilas kontra Brazil si Simis at narito ang dahilan kung bakit. Well, gusto ni Kai na maglaro, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang rib injury. Pagkagising ni Kai ng maaga, gusto niyang maglaro sa Riga, Latvia kontra Brazil sa semifinals despite nursing his bruised ribs. He wants it as badly as everyone wants it. Yan ang sabi ng kampo ni Kai. And about 23 minutes before tip-off sa Riga Arena, Kai ruled himself out because his rib hurt so much. Ang medical staff ng Gilas ay maingat na nag-alaga sa kanyang injury sa pamamagitan ng round-the-clock treatments, ngunit hindi talaga kinaya ni Kai ang sakit upang maglaro. At ayon sa kanyang kampo, si Kai mismo ang may final say sa kanyang availability sa napakahalagang Olympic qualifying tournament na ito. At malaking kakulangan ang pagkawala ni Kai.
Malaki ang namimiss na kakulangan ni Kai sa Gilas Pilipinas habang hinarap nila ang mataas na frontline ng Brazil na pinangunahan ni Bruno Caboclo at Cristiano Felicio. Gilas Pilipinas denied Paris Olympics entry after running out of steam versus Brazil. Pero napakaganda ng pinakitang laro ng Gilas na pinangunahan ni Justin Brownlee sa kanyang 15 points, Dwight Ramos 13 points, Junmar Fajardo 10 points, at meron ding 10 points si Sergio Perez, Chris Newsome 5 points, Japit Aguilar 4 points, at Carl Tamayo 3 points. Pero sayang at binaon ang Gilas sa 24-6 sa third quarter ng Brazilian team at natapos ang pag-asa ng Gilas Pilipinas para sa pwesto sa Paris Olympics 2024 matapos matalo sa Brazil 71-60 sa semifinals ng FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia. Nagsimula ang national team ng hindi maganda sa third quarter kung saan na-outscore sila ng 24-6 na nagbigay ng 51-39 na abante sa world number 12 na Brazil papunta sa huling bahagi ng laro. Ang pagbagsak sa opensa ng Gilas ay labis na mabigat para sa mga Pinoy fans na nagtapos ang Cinderella campaign ng Gilas sa FIBA Olympic Qualifying Tournament na nakita natin na tinalo ng Gilas ang world number 6 na Latvia sa unang laro patungo sa semifinals. Hindi nakapaglaro si Kai Sotto dahil sa kanyang injury na natamo sa kanilang laro laban sa Georgia, ngunit sa unang bahagi, hindi agad naapektuhan ang Gilas sa kanyang pagkawala habang itinatayo nila ang kanilang abante hanggang 12 points sa first half. Ngunit ang Brazil big man na si Bruno Caboclo ay nagtapos ng may 15 points, feasting inside the paint to set the tone for his team sa third quarter, kung saan sila ay nagtala ng 14 sunod-sunod na puntos upang baligtarin ang 6 na puntos na pagkabawas sa 41-33 na abante. At ang Brazilian veteran na si Marcelino Huertas ay may 13 points at pinanigurong hindi makarecover ang Gilas sa pamamagitan ng mga critical na tira sa fourth quarter upang itawid ang kanilang pwesto sa finals, kung saan haharapin nila ang host Latvia o Cameroon with a trip to Paris at stake. Bumaba sa 6 na puntos ang Gilas sa nalalabing bahagi ng quarter habang nagdagdag naman ng 24 points ang Brazil sa scoreboard at itinulak nila ang momentum na ito hanggang sa fourth quarter upang umangat ng hanggang 16 points, 67-51. At nakatulong sa Brazil ang dating Los Angeles guard na si Marcelino Huertas na nagtala ng 13 points, kung saan 11 points dito ay nakuha niya sa huling 20 minutes ng laro.